Network ay walang iba kundi si Bong Lazaro na kasama natin via Zoom. Bong, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Hello Sir Danny, magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Ano nang ano nyo, sa loobin ninyo for now, nahuli na si former Congressman Saldico diyan sa Czech Republic. Kayo ba ay umaasa rin na anytime ay posibleng maaresto na rin ang sinasabing utak dito sa mga missing sabungeros na si Atong Ang? Yes sir, maasa kami na madadakip na siya. Ayon din kasi dito sa sinasabi ni DLG Secretary Remulla na may positive na sighting daw itong si Atong Ang at nandito pa sa Pilipinas itong primary suspect dito sa kasong ito. Hello? Bong? Hello po. Hello. Yeah. Opo. Nakuha mo ba yung yung tanong? Opo. Ulitin ko na lang po no na kami umaasa na madadakip na rin tong si Atong Ang dahil kagaya nung sinabi ni Secretary Remulla na may positive sighting nga itong si Atong Ang dito sa Calabarzon at wala pala sa abroad, no? So confident naman siya na hindi nakalabas ng bansa si Atong Ang. So hopefully it's just a matter of time na madadakip siya nitong ating kapulisan. Okay, pero tama ba yung reward money, 10 million pa rin o nadagdagan na? Naging 20 million po yan. Nadagdagan po ng 10 Ah, million eh. 20 million Yun na. po yung huling ulat. Oo. Naging 20 million po. Okay. So ang issue nga Calabarzon, so ibig sabihin ay yun na nga, very hopeful kayo na sana magkaroon na ng arrest at yung mga missing sabungeros, meron na bang nagtugma doon sa mga DNA, doon sa mga nakita doon mga human bones? Wala pa rin po kaming update, no, sir. Oo. Dito sa nangyayari ngayon dahil ongoing na po yung ilang hearing do sa iba pang mga suspects dito sa mga nagsagawa daw ng pagpatay. May ilang issues na kinakaharap nitong mga kapamilya at may mga kapamilya po na hindi nakakadalo dun sa mga hearing. So, yun po yung inaalam namin kung sa dahilan ba na kakulangan ng resources para po makadalo dito sa mga hearing o may mga pressure po mula dun sa Mhm. mga akusado, dun Mhm. sa sino pang mga tao kung Mhm. bakit hindi nakakadalo yung iba dun sa mga kapamilya. Mhm. Pero for now ba wala kayong nararamdaman, let's say, syempre kayo yung nagre-represent din doon sa mga pamilya ng mga missing sabungeros, may mga ibang attempt ba na let's say to buy out na lang, bayaran na lang ni nung kampo ni Atong ang ibang mga biktima, may mga ganun ba na let's say para lang wag nang mag-pursue ng case against him? Well, sa amin po dito sa Mm. yung mga volunteers po na tumutulong sa mga kapamilya, wala po kaming nababalitaan ganyan, wala pong Mm. Mm. nakikipag-usap sa amin ganyan. Do'n po sa mga kapamilya, yun po yung inaalam namin, nagre-reach out po kami do'n sa ibang parang hindi nagpaparamdam ngayon 'no, Oo, oo. hindi umaattend ng mga hearing. Oo. So, yun po yung tinatrabaho po namin. Meron talagang grupo din na hindi na medyo lumamig na sa pag-push ng case? Opo. Oo, gano'n? Opo, hindi po namin maintindihan 'no, kung Oo. dahil sa frustration dahil medyo natagalan po. Pero nung unang bahagi nitong laban namin, kasama namin sila. Oo. Kaya nananawagan kami na sana sila'y magpatuloy, manatili pong matatag dito sa laban na ito dahil malapit na yung pagkakaaresto o Oo. malapit na yung inaasahan nating pag-aresto kay Mr. Atong Mm. Ang. So, Dapat, yun po yung pinapanawagan mag-cooperate na namin. sila. Oo. Pero for now ba, Bong, active pa rin ba? Nakikipag-coordinate pa rin sa inyo yung whistleblower, si Julie Patidongan? Direkta po siya nakikipag-usap dun sa iba pang mga Mga biktima? kapamilya na Oo. aktibong naghahabol nitong Mm. naghahabol dito sa kasong ito. Sa amin po, ang namamagitan po yung isa do'n sa mga family members, no, yung namamagitan po sa amin sa pagitan ni
Mr. Patidongan at ng Oo. mga conveners po nitong grupo. Pero kailan ba huli silang nakausap itong mga biktima nito, mga pamilya nitong biktima ng DOJ? Nagkakausap kami through Viber lang din. At gumagawa po kami ng paraan para po makausap sana sila Bishop Pablo David para po makahingi ng guidance Mhm. at makahingi din po ng suporta. So bukod po dun sa mga bagay na yan, ang iniintay po namin sana talaga yung pagkakahuli o pagkakadakip kay Mr. Atong Ang. Mhm. Yun po yung ginagawa namin ngayon at pinipilit po ngang alamin yung kalagayan ng iba pang mga kapamilya. Oo. Okay. So I'm sure na tuloy pa rin ang inyong coordination at ano ba ang posibleng ano yung mga panawagan mo lalo na sa mga otoridad para naman medyo magkaroon na ng peace of mind itong mga pamilya nitong mga missing sabongeros dahil matagal-tagal na rin itong at large itong si Atong Ang. Opo, yun, umaasa po kami na Oo. sa lalong madaling panahon, mahuli na siya. Natutuwa kami at patuloy pa lang hinahanap, no? Oo. At meron pong balitang nakita siya in Oo. person dito sa Calabarzon. Ang tanong lang namin, Welcome bakit hindi pa development. nadakip nung Oo. time na yon, no? Oo. So, yun po, inaasahan po namin yung agaran niyang pagkakadakip, kagaya po nung una. Okay. Sige, nako, basta nakaantabay kami Maraming salamat, Bong, sa oras na ibinigay mo. Thank you. Salamat din po, Sir Danny. Mabuhay po kayo. Okay, mabuhay din kayo. Yan ho ang convener ng Justice for Missing Sabongeros Network, si Bong Lazaro. Okay? Nako,